Hi, magandang araw po. Ngayon pong araw ng June 8, 2026. Araw po ng Lunes at unang araw din po ng pasukan ng mga chikiting, ng mga estudyanteng kabataan. Una, pag ang isang tao mamadaling mapaniwala, hindi maglilikot ang utak, hindi magsasaliksik, madaling madala sa mga kwento. Ganyan yung mga tao na maituturing mong tanga, bobo. Bakit? Ay! Si Senator Juan tumanggap pala ng maleta. Di ba? At ito namang tanga, ay, may payola pala itong natatanggap. Ay! Si Senator Juan to kasama rin. Siyempre tanga ka. Hanggang sa kwento-kwento. Hanggang sa pinagtagpi-tagping mga kwento na walang katotohanan, pinaniwalaan na. Pero, sa nangyaring ito, ngayong araw ng June 8, ang linaw ng sinabi ng bagong chairman ng Blue Ribbon Committee sa katauhan ni Senator Erwin Tulfo. Na kung saan, kahit ang kampo ni Senator Cayetano ay pwedeng dumalo. Lahat ng senator ay welcome. Kahit hindi ka miyembro ng Blue Ribbon Committee ito na pinamumunuan ni Senator Erwin Tulfo, ay pwedeng magtanong, pwedeng mag-usisa, pwedeng mag-urirat. Lahat welcome. Pero, ang nakakapagtaka, wala pong dumating na 18 marites o mga dating security ni Saldico. Walang dumating ni isa. Bagkos dumating sila sa Senado. Hindi para doon sa Blue Ribbon Committee. Pumunta sila sa tanggapan ni Senator Robin Padilla. At ang nakakatawa pa po rito mga kababayan, kanina habang nagsisimula pa lang ang hearing ng Senado, nag-Facebook Live ito si Senator Robin Padilla na kung saan nandoon ngayong 18 marites sa lobby ng Senado. At nung pumunta yung 18 Marines para papunta kay Senator Padilla, umentra si Senator Robin Padilla. Ang sabi niya doon sa babae na security ng Senate building, ano ang problema? Bisita ko ang mga yan. Papasukin nyo hanggang sa isinama niya sa kanyang office. At yung Facebook Live ni Senator Robin Padilla, ay dinelete niya yun. Dinelete niya. Tapos, biglang nag-Facebook Live uli si Robin Padilla. Ang sagot niya, una pinakita niya ang video na nagkaroon ng hearing. Sabay-sabi niya, wala rito ang 18 marites o yung mga 18 na allegation na security daw ni dating Congressman Saldico. Tapos, mga ilang minutes o isang oras, biglang lumutang ang mga marites sa tanggapan niya at nagkakaroon ng press conference. Alam niyo, ang dating sa akin nito, para bang pinamumuka ni Robin na hindi totoo yung sinabi ni Erwin na nasa kanyang opisina. Kaya niya dinilig. Ang linaw doon sa sinabi niya, pupunta sa opisina niya at doon magkakaroon ng press con. Nagkaroon niya ng press con. Pero I don't know bakit dinelete niya Robin Padilla yung unang live niya kanina na sinundo niya yung mga 18 marites. Ito na tayo, mga kababayan. Pinapuntahan ata, nag-announce kanina si Senator Erwin Tulfo na pinapupuntahan niya sa personal staff ng Blue Ribbon Committee ang tanggapan ni Senator Robin Padilla para pakiusapan na kung pwede, bumaba sila doon, umatin sa Blue Ribbon Committee, at doon magsalita. Doon magsalita. Yung talagang mga pinagkasabi nila. Ngayon, ayaw bumaba ng 18 marites at kasama doon si Atty. Baligod. Meron kasi sinabi niya si Senator Erwin, kasi daw, baka mamaya daw, ma-contempt sila ng Senado pag hindi totoo ang sinasabi. Alam niyo, simple lamang dito mga kaibigan Kung ang kinakatakutan ni Atty. Baligod
at ng mga kasamahan niya na 18 marites na makokontem, simple lang eh. Kung ikay nagsasabi ng totoo, wala kang dapat ikatakot na makontem. Kasi totoo sinasabi mo. Pero kung ikaw ay gawa-gawa lamang at pinagtagpi-tagpi ang mga pinagkikwento mo para manira ng isang personalidad at dumawit ng mga pangalan at wala ka naman talagang personal knowledge, dapat ka talagang kabahan. Dahil alam mo sa sarili mo na kasinungalingan lamang ang mga pinagsasabi nyo. Ang linaw ng paanyaya ni Senator Erwin Tulfo. Kung nagsasabi kayo ng totoo, umatin kayo rito. At dapat yung sinabi nila noong nag-hearing sila Marcoleta at kila Cayetano, dapat yun din ang sabihin nila. Patunayan nila. Pero sa nangyaring ito na hindi nila paglutang, ay gawa-gawa lamang nila. At ibig sabihin, sa kinakatakutan ni Baligot kanina, na baka makontem dahil siguro alam ni Baligot na purong kasinungalingan lang ang sinasabi ng mga tao nila. Kaya wala silang harap or wala silang kakayahan humarap kasi hindi nila makokontrol kung ano ang pwedeng iurirat sa kanila ng komiting pinamumunuan ni Erwin Tulfo. Napakadali po manira, mga kababayan. Madaling magsalita, madaling mag-akusa, pero napakahirap maglabas ng katotohanan kung ikay gagawa ng kasinungalingan. I think, ang makakaunawa po ng video clip na ito, yung mga taong may utak. Yung may taong malawak ang kaisipan, pero kung ikaw ay bobo, tatanga-tanga, hindi mo maunawaan. Ang sasabihin mo lang, pangbabas. Kasi bobo ka.